Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po'y magsama-sama magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang tinatawag po na bangag na kanyang ate at ito naman pong anak na tinatawag pong Charis di umano ay komentuhan po natin dahil natanong po siya ng media tungkol sa korupsyon, lalong-lalo po sa flood control. Meron daw po bang investigasyon sa House of Representatives? At yan naman po yung sinagot niya. At syempre po ang media sabay po patutsyada sa Davao City. Hindi naman po mawala yan dahil napakarami pong bayaran dyan. Di umano. Umpisahan na po natin. Ito pong si Charis tinatawag po mga kababayan na tinatawag din pong batang-batang magnanakaw. Di umano. Ito po, umpisahan na po natin. Duterte allies for pushing to na reopen investigations of flood control scandal. What's your take on that? I think it's a battle of narratives, right? And they just want to take away from the impeachment. So I don't want to say namumuliti ka, but it's just again a question of narratives. Pero do you think dapat na i-resume sa Congress or hindi na tapos na? Is for the Alin po? Yung investigation na flood control. My stance on that from the very beginning has been the same. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao sabat naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Si message to those allies na paulit-ulit po nagtutulak na kasalanan ko rin itong flood control scandal investigation. Wala po akong mensahe para sa akin. Sir, bakit meron in the context na yung Davao ay binabahan? Ano po? Yung Davao, binabahan kasi sila yung nagtatawag na No comment. Grabe ka, nag-iintriga ka ha? Duterte allies for Talagang pilit pa rin pong dinadala sa Davao City, mga kababayan. Yan po ang sagot ng isa pong tinatawag na Congressman Sandro Marcos. Ito po, idugtong naman po natin mga kababayan. Pagdating po sa korupsyon. Syempre, magpapadaig po ba si Sandro sa issue ng korupsyon? Ito po mga kababayan. May bago na namang pasabog ang dating kongresistang si Zaldico. Sa pagkakataong ito, idinamay na rin niya ang Presidential Senate House Majority Leader na si Sandro Marcos. Nagsingit daw kasi ito ng pondo sa national budget noon pang taong 2023. Para sa iba pang detalye, live mula po sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, gaano nga ba kalaki yung sinasabi ni Zaldico na insertions daw nitong si Congressman Sandro Marcos? Siya, aabot nga raw sa 50.9 billion pesos ang budget insertions ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon nga yan sa dating kongresistang si Zaldico. Mula raw yan noon pang 2023 hanggang 2025 base sa mga dokumentong inilabas ni Ko online. Sa panibagong ang video statement ni Zaldico kaninang umaga, sinabi nitong hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsingit sa national budget at kanina nga lang sinabi nga rin niya na hindi lang daw si Pangulong Bongbong Marcos yung nagsingit at sa kanyang aligasyon maging si Presidential son Sandro Marcos may insertions daw mula 2023 hanggang 2025. Base nga at mga nilabas ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano ang budget insertions
insertion ni Sandro noong 2023, lumobo raw ito ng higit 20 billion pesos pagsapit ng 2024 at hanggang ngayong taon, mahigit 21 billion pesos na budget insertion pa raw ang anak ng Pangulo. Ilan sa mga nakalistang proyekto para nga sa insertion sa iyang pagpapagawa ng mga flood control projects at mga kalsada mula Luzon hanggang Mindanao. Ang listahan ng mga ito, pinost pa ni Zaldico sa kanyang Facebook account. Nakita niyo po mga tambay, hindi lang po si BBM ang may 100 billion insertion. Pati po si Sandro na ayaw pong paimbestigahan sa Kongreso dahil mismo sa bibig niya nanggaling na maraming sangkot na mga congressman representative sa anomalyang korupsyon. At isa na po yata siya ron. Hindi bababa na 50.9 billion ang mga naisisingit na mga insertion sa kanya. At yan naman po mga kababayan ay puputok naman po lahat yan. Di po ba? Si Zaldico pa lang po yan. Kaya nga po hindi nila mapauwi si Zaldico eh. Dahil si Zaldico po may mga resibo, may mga dokumento. Di po ba? 1 taon na po mahigit. Si Zaldico ay hindi na po nila tinututukan. Kaya nga po may tamang panahon. Yung tamang panahon po ang iniintay natin na meron pong katulad na isang congressman, batang-bata, baka mabulok sa kulungan. Di umano. At kung hindi naman po makukulong, ay tatakbo at tatakas sa Pilipinas. Hindi kaya lumayas para hindi makulong, lalong-lalo po kung magiging presidente pa ang isang agila na manggagaling sa Mindanao? Hindi kaya. At syempre mga kababayan, ito pa, iniintay nating magsalita. Ito pa, napakalapit po ito sa Malacanang. Yang mga tao na yan. Pagka yan po ang nagsalita, patay kang bata ka. Dahil ito po'y marami rin nalalaman pagdating po sa pondo at pera ng taong bayan. Sa pangunguna po ni Amina Pangandaman. Hindi po ba? Ang dating sekretary ng budget, mga kababayan. At syempre si Lucas Bersamin. At nahandyan pa si Tribe Olivar. Si Tribe Olivar at si Adrian Bersamin. Hindi po mga kababayan, hindi pa po yan naimbestigahan ng malalim na investigasyon. Sandro, pagdating sa budget, lalong-lalo si Amina Pangandaman, hindi po ba mga kababayan? Kaya po, kaya nga po mga kababayan, kaya nga po pinipilit ni Sandro Marcos na tinatawag daw pong Charis, na doon na lang po sa ombudsman ang investigasyon. Kaya nga po pagdating sa Senado, ayaw na ayaw din po nilang imbestigahan sa Senado. Pilit po nilang pinipigilan din po ang investigasyon sa Senado. Hindi po ba Charis na tinatawag na Charis? Hindi po ba? Nakita niyo po, pagka po ang mag-iimbestiga ang mga senador na katulad po ng pinakulong nila, si Senator Marcoleta, pagka sila po mag-iimbestiga na talagang hahanapin at tutumbukin ang ulo ng magnanakaw sa ating bansa, nagkakaroon po ng problema, nakukudita pa. Hindi po lumalabas po lahat ang kapangyarihan nila. Hindi po ba kapulisan, NBI, halos lahat po. Pati po AFP, nagkalat po sa Senado para lang po protektahan mga kababayan ang sinasabi pong sindikatong korupsyon. Hindi po ba? At syempre, expected na po natin yan, mga kababayan, sa anak na tinatawag na Lupin. Siyempre, mga kababayan, i-deny niya yan. At siyempre, sasabihin, at siyempre, paniniwalain ng taong bayan na ang ombudsman ang kayang gumawa sa panahon ngayon. Kaya niyang panagutin lahat ng ombudsman ang sangkot na isang damukal na mga congressman sangkot sa maanumalyang korupsyon, sindikato. Di umano. At nangunguna po sa pinakamalaking nakuhang insertion ng flood control, mga kababayan,
si Sandro Marcos. Ayon po yan sa Cabral Files. At siyempre po sa budget na naisisingit. Nangunguna po, top-notcher po. Top-notcher po si Sandro Marcos pagdating po sa napakalaking naisisingit na insertion. Mga kababayan, yan po ang kumalat at yan po ang pilit po nilang pinagtatakpan at kino-cover up. Hindi po ba? Kaya nga po pagdating sa SONA, nakita naman po natin kung paano magsalita yung ama. Malapit na. Puro malapit na. 1 taon na mahigit. Malapit na. Hindi po ba? Kasi lahat po sila ay tatamaan. Tatamaan po sila. Lalo-lalo po pag nagsalita pa si Martin Romualdez. Nagsalita na po si Saldico. Ang itinuturo ay sila. At ang Pangulo ang pinakaulo ayon kay Saldico. Paano naman kung magsasalita pa si Martin? At alam naman po natin, kung sasampahan naman nila ng kaso si Martin, ay kaya po niyang lusutan at baka ang kaso ay butas-butas pa. Mababasura lang, di umano. Hindi po ba? Kaya dito po kay Sandro Marcos, mga kababayan, magpakasaya ka na. Totoy, batang-bata ka pa naman. Magpakasaya ka na. Gamitin mo na lahat ng natitira na kapangyarihan na meron ka pa. Gamitin mo na lahat, magpakasaya ka na, enjoyin mo na lahat dahil po ang lahat ay may hangganan. Sandro Marcos, Representative Sandro, ang lahat ay may hangganan. At yan ang iniintay ng taong bayan, yung hangganan ninyo. At nang makita naman po namin na kami mga buhay pa, kung paano naman po lalabas ang tunay na katarungan na hindi kino-cover up, lalong-lalo na kung ang Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng bansa. Dahil hindi lang ikaw, Sandro, ang maimbestigahan yata, pati yata nanay mo at lalong-lalo ang tinatawag na lupin, di umano. Pamilya package. Hindi po ba? At yan po ang inaasahan po natin, mga kababayan. Kaya kung ngayon, sa panahon po ngayon, katulad po ni Sandro, mismo kay Sandro Marcos, mga kababayan, ay malabong mangyari magkaroon ng investigasyon sa House of Representatives dahil mismo ayon sa kanya ay hindi paniniwalaan ng taong bayan dahil sila halos dyan ay sangkot sa korupsyon. Tapos sila pa mag-iimbestiga. Kaya nga po, mga kababayan, malabo na po sa sabaw ng pusit na mapanagot sa panahon ngayon. Pati si Sandro Marcos ay maimbestigahan sa panahon nila. Kaya po ang iniintay natin ay ang panahon ng agila. Ang pinakamasakit, mga kababayan, sa totoo lang, maglalayasan lang po yan. Nakita niyo naman po si Saldico. Napakadaling lumayas at makabili ng ari-arian. Bahay sa ibang bansa. Paano pa po ang mga Marcos? Napakarami po nilang ari-arian sa labas ng bansa. Hindi po ba? Kahit saan bansa yata may ari-arian ng mga tao na yan. Hindi po ba? Napakadali po para sa kanila ang mawala ng Pilipinas. At hindi po sila mapapanagot basta-basta. Hindi po ba? Depende na lang po sa mamumuno. Kung ang mamumuno ay may political will, katulad ng mga Duterte at katulad ni Inday, baka sila, kung totoo man lumabas ang katotohanan na sila ay sangkot sa malawak ang korupsyon, sana'y gumawa ng paraan ang susunod na Pangulo na lahat ito kahit nasa labas ng bansa ay mapauwi. Hindi po ba? At makulong hanggat maaari. Yan po ang ating mga dasal at panalangin. Dahil grabe po ang ginawa nila sa ating bansa. Grabing pambababoy, pagwawalangya at pagnanakaw. At dadalhin lang po tayo sa puro kasinungalingan, pambubudol. Hindi po ba?
Muli po mga kababayan, taste lang po tayo. Mabilis lang naman po ang panahon. At ang lagi po natin sinasabi, ang kasamaan kailanman ay hindi maghahari ng pangmatagalan. Lagi po yang mga kababayang may katapusan. Hindi po ba? At alam na po natin ang history. Yung history ng lahi nila na hindi na pala mababago ang history. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagsusubscribe, sa inyo po mga nagko-comment din. Like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ganoon din po sa inyo mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat din po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayong lahat at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, taste lang po tayo. Bye-bye!